isa. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Thank you po. Magandang araw po. Ito ay last Sunday of the year. And praise God at nandito po tayo para pasalamatan ng Lord. Amen. Ang bilis ng taon, 2026 na sa susunod. And tunay na this 2025, marami pong din ang Lord na unexpected sa church. Amen. Amen. Tunay. Sabi ko nga, sa mga leaders, alam niyo nag-fasting tayo ng 1st January. Diba? Kasi January 2025 nag-fasting po kami mga leaders. 2 days yun. Start kami Friday, Saturday, nag-break kami ng Sunday. Walang tubig lang yun. Walang talagang yun. Sa lahat ng leaders, may mga pinag-fastingan kami nun. And ngayong December, dun lang sa akin nilunod ng Lord na yan yung bunga ng pag-aalulong ninyo. May mga nangyari. Kasi this 2025, marami pong ginawa ang Lord unexpected talaga. Kaya sabi ko, this January, sa mga nang sumama, fasting po kami ng this January, magkakaroon po tayo ng 2 days fasting. Tubig lang yun. Dati, ilan lang kami nag-fasting nun. Mga primary sa 1-4 hindi lahat nag-fasting nun eh. Tapos after fasting namin, kumain kami ng haim. Yan yung haim chicken na to. After, sabay-sabay kami kain ng haim. Tapos, yun na yung afternoon, doon na biglang sinumpong ang sakit. Doon na yung time na yung aking tiyan. Basta, this 2025 po, maraming ginawa ang Lord. Talagang unexpected. Marami nagkaroon breakthrough sa iba't ibang area. And naniniwala po ako sa 2026, marami pang gagawin ng Lord. Amen. Amen. Marami po talaga. Kaya rin yung sabi ng Lord na ang kahalagahan ng fasting. Ang fasting kasi is pinagkakatiwala mo sa kanya lahat. Sana bahala kung anong gagawin niya. Yun. Kaya yung bawat isa kailangan, alam mo, sa lahat, importante talaga yung fasting eh. Importante. Kaya napaka-importante na sa paglilingkod mo sa Lord, yung kasama mo, importante yun. Importante po. Kaya ngayon nakaraan days kasi lahat na nandun sa fasting yun. Almost lahat balik-balik. Kahit may trabaho, fasting yun. Yung iba nag-aaral, fasting kami nun. May pasok sa school, nag-work, fasting kami. 2 days talaga yun. Walang kain-kain talaga yun. Tubig lang. And nakita natin yung ginawa ng Panginoon. Unexpected. And gusto kong ipaalala sa atin na yun yung bunga nun. Kaya this year, marami kong gagawin. Napaka-importante yung wag mo na ang siya. Okay. Sound check. Sound check. Yan. Okay na to. Sound check. Yan. Okay? Kaya importante rin po yung mga kasama. Kasi pag ang kasama mo hindi nagpapasting, sigurado kain ka rin na kain. Alam niyo yan? Napaka-importante yung kasama mo sa Christian life. Kasi sigurado, alam niyo sa napansin ko, napaka-importante yung mga kasama mo sa Christian life. Kasi meron akong mga kilalang tao na pag wala silang mga kasama nagpapasting, nagpipray, wala din. Meron na ako natin nakasama sa pag-serve sa Lord na sabi niya, alam mo, simula nung nakasama ka ta, doon lang naman ako tumapasting. Even sa online, sa TikTok, may mga iba doon na hindi sila nagpapasting. Pero nagtinuruan sila magpasting, nagpapasting na sila. Meron kasi mga tao talaga, depende talaga sa kasama. Pero alam niyo po, naniniwala ako na pag ikaw sanay ka kasama mo ang Lord, gagawin mo lahat yun. Amen po ba? Kasi totoo lang, may mga makakasama ka talaga na wala silang sa Lord, pero yung commitment mo sa Lord dapat grabe. Amen po ba? Amen po ba? For example, ngayon, alam niyo, meron akong tatlong kaibigan nandito, hindi sila nagsimba, sa bahay lang sila. Sabi ko sa kanila, magsimba kayo. Kami na, hindi mo, may gano'n. Gawin namin sila pag ng kwento. Pero sa isip ko na, sabi ko, magsimba kayo kasi hindi mo ngayon, huling ngayon, huling Sunday ng taon ngayon. Sabi ko, unahin ninyo ang Lord. Doon sila sa bahay ngayon, sabi ko, sige, pag-uwi ko, dapat kung gano'n kayo maganda kayo ng pagkain dito Sige. Kasi hindi ko alam na gawin sila. Pupunta pala sila dito Hindi kasi nila ako mapapunta sa kanila, kaya sila pupunta sa akin.
Kasi alam nila una-una ko. Oo. Pero kasi iba, pag may mga kaibigan ka, sunod-sunudan ka lang. Hindi dapat gano'n. Amen po ba? Sila, talagang alam naman kita po ko sila, nandiyan sila motor. So, kaya inano ko sila talaga na kahit sa bahay kami, makita ko talaga na dapat mag-ilaw ka sa kanila, hindi ka magpapadala. Di ba? Sabi nila, hindi ka magkasimba ngayon Diyos. Sabi ko, hindi. Sabi ko, magkasimba ako. Sabi ko, yung point ko doon na kahit napapaligiran ka ng mga kaibigan mo naman sa'yo, dapat alam mo yung stand mo. Amen po ba? Meron kasi iba nadadala eh. Amen po ba? Nadadala. Yung pag minsan mga kaibigan nila, inom din sila. Alam mo, hindi gano'n. Amen po ba? Amen po ba? Dahil ako kahapon, nalito kami sa Sarmiento. Yung isa kong classmate, yung isa kong kaibigan, hindi siya nakahanap. Sabi niya, Biyok, wala po makita sa iyo. Sabi ko, yan talaga ang gawain mo. Mapapahamak sa ginagawa mo. Oo. Pero yung binili niya, whiskey ba yun? Parang Sprite lang. Parang beer na parang ginger beer, parang gano'n. Tapos sabi ko, kayo nagsisisi ha? Oo. Pero yung point ko doon na hindi tayo pwedeng makiayon sa kanila. Pero nasama ako sa kanila kasi nga, galing sila Manila. Nagpunta talaga sila dito para napunit ako. So, yung point ko doon na kahit ganun sila, alam nila yung boundaries, hindi ako napapadala sa kanila. Some of you here, maybe yung iba, pagkasama mo kaibigan mo, iba ka na. Tandaan mo, Kristyano ka pa rin dapat. Amen po ba? Amen po ba? Ngayon nga, sa baligo ko ng biniyang sabi ko, hindi, may simba kami. Kayo lang, bahala kayo dyan. Oo. Sabi ko nga sa kanila, kung gusto nyo magsimba, pumunta kayo sa barangay, wala natin ng multi-purpose dito yung church. Niloloko ko kasi sa kanila, ipag-pray-over namin kayo. Sabi ko, pag-pray-over namin kayo sa church, niloloko ko sila, kaya siguro natatakot sila. Kasi ipag-pray sila. Pero yung point ko na, dapat alam mo yung stand mo. Amen mo ba? So, ang dapat natin ngayon is, buksan natin. 1 Corinthians 15:33. Sabi dito, huwag kayong paluloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Amen. Yan yung topic natin for today. Ang masamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Let's pray. Father in heaven, in Jesus' name, I pray, Lord, today, patuloy, Panginoon, ikaw ang Diyos na kumulo sa ilang sa buhay ng bawat isa. In this topic, continue, Lord, ikaw ang Diyos na magbigay ng panibagong matututunan na ito'y madadala nila this 2026, Lord. Dahil tunay na napaka-importante ang topic na ito for them to grow, for them to be mature, for them, O God, to be set apart para magamit sa kaharian mo. Panginoon, tunay na malaking impact ang mga tao sa paligid namin for us to grow. At napakalaking impact, Lord, sa buhay ng isang tao ang pagdidesisyon kung sino ang dapat ng samahan palagi. Salamat, Lord, sa lahat. Patuloy na binabalik sa iyo pagpulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Baka po natin, Lord. So, ang topic ko natin ngayon is right company. Yeah. Right company. Dito po, pag-usapan natin, ano ba dapat yung lagi mong samahan? Right company. So, hindi porkit nakasama mo naman sasamahan mo na ngayon. Dapat as a Christian, marunong ka dapat tumingin kung ano yung tamang company na dapat samahan mo. Amen po ba? Hindi lahat sila samahan mo. Amen po ba? Amen po ba? Hindi pwede. So, meron pong tatlong bagay na dapat maintindihan kung ano ba ang tinatawag na right company. Number one, right company is not a bad company. Yan na. So, pag sinabing right company, hindi siya bad company. Pag sinabing right company, ito yung hindi siya masamang company. Dapat alam mo kung sino mga sinasamahan mo. Amen? Sabi, ano ba yung mga bad company? Sabi dito kapatid, sa 2 John chapter 1, verse 9 to 11, ang hindi nanatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito ay wala sa Kanya ang Diyos. Sino mang nanatili sa turo ni Kristo ay nasa Kanya ang Ama at ang Anak. Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Huwag ninyong batiin. Sapagkat ang bumabati sa Kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. So malinaw, ang mga bad company, ito yung mga taong ang turo ay sa nawa kay Kristo. Amen po ba? Ito yung mga taong ang turo ay against kay Christ. Amen po ba? So, yun yung tinatawag na bad company. Minsan, Kristyano ka na, pero ang sinasamahan mo, yung mga against kay Kristo. Alam niyo po ba yun? Ano mo yung sabihin na, yung for example, Christian ka na, pero yung sinasamahan mo, yung turo ng paniniwala nila, yung si Kristo tao lang. Si Kristo ay propeta lang.
Si Kristo ay ganito lang. Dapat kapatid, maintindihan mo na yun ay mga bad company. Amen mo ba? Amen. Sabi nga sa kanina po sabi sa Bible, sinong dumating sa inyo na ibang turo ng dala, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Huwag ninyong batiin. Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. So every time na tinabati mo yung mga tao na against ang turo nila sa Panginoon, parang pareho nila. Alam niyo ba yun? Wala akong pinagkaiba sa kanila. It's like you are compromising them. Amen po ba? Amen po ba? Yung parang araw-araw. Kasi meron akong kilalang tao na, isang tao na Christian. Grabe yung magsiserve niya sa Lord. Pero best friend niya, ibang bilib. Ang best friend niya, ang bilib, si Kristo tao lang. Hindi pwede mo yung kaibigan kayo. Amen po ba? Amen po ba? Yung iba, grabe lang, hindi. Kailan si Lord nakipagkaibigan sa mga ano lang? Kailan siya nakipagkaibigan sa ibang paniniwala? Kailan siya nakipagkaibigan sa mga pariseo? Wala. He corrects them. Amen po ba? Minsan, ang mga sana, parang sa sobrang, yung minsan, yung masyadong, yung sabing makatao, hindi yung pwede sa masyado. Maka-Diyos dapat tayo. Amen po ba? Pag makatao ka, mahulog ka sa awa-awa. Pero ang Diyos po, hindi. Hindi siya na, alam mo po, Lord, nakabagin. Pero kapag sumobra ka, may pahalo ka. Amen? Sabi nila, hindi na makatao. Hindi. Sa sobrang makatao, wala ka na sa Diyos. Amen po ba? Maka-Diyos dapat. Amen po ba? Amen po ba? Alam mo yung napaka-important. For example, dito, ngayon, yung mga kaibigan ko na to, yung mga Christian din sila. Christian. They're not teaching against the Lord. Inaano ko sila na mag-pray. Pero ibang usapan yung nakikipag-debate talaga sa'yo, nakikipagkalag talaga sa'yo. May mga ganun kasing tao, dapat nasa Christian na yung ano sila. Amen po ba? Yun yung sabi, malinaw. Pag iba yung turo, kapag against the Lord, layo mo sila. Pag binatay mo sila, pag sinabi kasi tinabati, ito yung parang wala lang ba? Parang normal lang ba? Hindi po dapat ganun. Amen po ba? Parang sinabi ko na rin na okay lang yung tinuturo nila. Hindi dapat. Amen po ba? Especially, sinasabi nila si Kristo tao lang, si Kristo hindi Diyos, si Kristo anghel, kapatid ni Michael. Hindi pwede. Pagkapatid si Jesus at si Michael, kailan? Sabi nila kapatid ni Jesus si Michael, hindi. Alam mo, pag nag-okay ka lang, parang mo lang pinayagan talaga na gano'n ko rin lang si Kristo. Hindi. Tandaan mo, nakipag-isa ka na kay Kristo. Pag nakipag-isa-isa ka na kay Kristo, si Kristo dapat namumuhay sa iyo. Amen po ba? Yan yung tatandaan mo. Yan ang sinasabi pang bad company. Ang bad company, ito yung mga taong against ang turo nila kay Kristo. Now, if may mga tao sa paligid mo na against ang turo nila kay Kristo, at may kasama-sama ka sa kanila, hindi talaga ibubusan ito ang buo sa buhay mo. Amen po ba? Amen po ba? Yun po ibig sabihin doon. Napaka-importante na surround yourself with right company, not bad company. Amen. Kasi ano ka na, mga kaibigan mo, ibang yun pa. Yun yung, ano na yung masakit, Kristiyano ka na, born again ka na, ang mga kaibigan mo, ano dito. Tapos ang masakit, mas gusto mo sila kasama kasi sa mga katulad mo. May mga gano'n ha, dito sa church may mga gano'n. Bago-bago, tamaan magbago. May kita pa kita mag-binding kasama mo mga iba-ibang mga ano. Pero mga taga-church, wala kang idea na kasama sila lagi. Tapos you are claiming that you are Christian. Samantalang mo na born again ako, gusto kong kasama lagi Kristiyano. Amen. Amen mo ba? Amen mo ba? Totoo yun. Iba, kasama mga workmate. Pero ang Kristiyano hindi kasama. Sa mga upang Kristiyano, yung masasabing mali. Sa mga believer, wala. Alam mo yung naging Kristiyano, ang point ko dito, nung kaya naging Kristiyano ako, kasama ko talaga lagi Kristiyano kasi kahit anong mangyari, pareho kami ng mindset ito. Amen po ba? Amen. Yun yung iba, parang meron ako dati nakikita sa church, nasa ministry siya, kasama niya lahat yung believer. Kaya ang nangyari, bad company corrupts good character. Ngayon, wala na siya. Amen? Amen. Nasa ministry. Yes, nasa ministry palagi. Nandito siya, grabe ministry. Pero lagi mo nakikita kasama ang believer. Ngayon, wala na siya. Kasi nga, bad company corrupts good character. Amen. Hindi mo pwede sabihin malakas ka, babagsak ka.
Amen po ba? Alam mo, yung kasama ko yung mga bisita ko, sabi, alam mo talagang, may time talaga lumalabas ako. Nagpipili ako, sabi ko lang, ibang klase talaga magkasama ko ito. Iba talaga. Alam mo, ibang pagkasama, iba talaga sa... Kaya kailangan mo lumabas, mag-pray ka talaga. Kaya nga, hindi ako yung sinasa kwarto, doon ako nagulong sa labas. Doon ako sa tindahan, doon ako kay mama. Sabi ko, hindi ako sila makatabi kasi oo. Pero yung point doon na may boundaries ka dapat. Amen po ba? Iba yung pakiramdam pagkasama mo Kristiyano, iba yung pakiramdam pagkasama mo hindi. Amen po ba? Iba. May soul ties tayo na tinatawag. Alam mo yung soul ties? Yung hindi mo alam, nagiging katulad ka na nila. Yung mga, kapag hindi ka naging aware, yung mindset mo, nagiging katulad na nila. Di ba? Yung mga mindset nila, mga kaibigan mo, business, trabaho, gano'n. Pero dahil na, nagsiserve tayo sa Lord, pinapaalalahan ko rin talaga sila, paano ko mag-capture? Paano ko mag-iwan kayo? Kanina lang pinagtanong sa akin pagdating ko, sabi, Pastor, yung mga kaibigan mo ba na yan? Yan yung mga napanaginipan mo sa action na naiwan. Yan. Yan sila. Oo. At yan yung mga pinamasabihan ko na nakita ko kayo sa rapture na iwan. Tapos ang sabi lang nila, thank you. Thank you lang. Pero ang point ko doon, hindi ko sila tinitigilan. Amen? Sila naman pumupunta sa lugar ko, di ba pupuntahan pag malayo ka? Di ba? Pero yung point ko, pag-pray kami pagkain, pray tayo! Tulak-tulakan pa sila. Pero pag-pray kami. Pero yung point ko doon, hindi ko sila, sama lang sila sa prayer, palagi na maligtas sila. Pero yung point ko doon na hindi ka pwedeng makihalubilo, hindi ka pwedeng makiayon. Amen mo ba? Hindi ka pwedeng basta-basta na lang. Alam mo dapat yung priority mo? Yung pag-church, pag Lord. Amen? Amen po ba? Di ba pag kasama kayo yan, nakalimutan na ang handle, nakalimutan na ang church, nakalimutan na may service pala, nakalimutan na yung hindi ganun. Amen po ba? Know your priorities. Amen po ba? Ganon. Yan ang dapat, hindi mo dapat samahan pag iba yung bilib. Hindi dahil judgmental tayo. Utos yan ng Lord. Amen po ba? Ibig sabi, napakaintin naman ng church. Sige. Yan. Isasalpak sa inyo ng Lord ang versículo na to. Sabi ng Lord, matigas talaga ulo mo anak, hindi ang church ang naibit, ikaw. Amen? Sabi nila, napakaintin naman ng church. Huwag batiin. O sige, yan, iharap sa inyo sa paghuhukom. Matigas, sabi ng mas mataas ka pa sa utos ko? Amen po ba? Yan yung, ito kasi mga versikulo na ito. Minsan lang ito ipalabas sa ilabas sa sa PowerPoint. Pero ngayon makikita nyo, hindi wag nyo batiin Amen po ba? Kasi kahit akin naman, pag may mga ibang turo, talagang kasi inisip ko kapag binato ko ito, para ko lang yung sinabing tama yung turo mo. Amen? Lalo kung sabihin mo si Kristo, tao lang. Hindi tao si Kristo. Nagkataong-tao po siya. Amen? 100% tao, 100% Diyos. Perfection siya nagkasala. Amen? Kaya hindi mo pwede sabihin, yun isa sa ayoko talaga, tao lang. Hindi. Ilalang lang Diyos natin yun, tapos papayag ka sa bahay yung tao na tao lang sa Kanya. Yung iba, anghel si Kristo. Papayag ka. Amen? Payag kang Lord, inaangkin-angkin lang nila. Hindi po. Amen? Kaya dapat kung alam mo na ganun yung beliefs nila, dapat ikaw makipaglaban ka. Amen? Lalo na kung naranasan mo ang Diyos. Yun yung masaklap Kung naranasan mo si paglaban mo siya. Amen? Sabi dito, Matthew chapter 12, verse 25. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ng kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasama ng kanyang puso. Ano ba yung mga bad company? Ito yung mga tao puro masasamang lumalabas sa bibig. Yan ay bad company. Dapat hindi. May mga taong, talagang may mga taong, sabi natin, may mga taong talagang minsan, kailangan nila yung alam, may mga taong napapamura, pero may mga taong talaga na, may mga ganun na mababait sila, pero may mga taong talaga sobrang sabak talaga. Yung tipong lahat na nasa kanila na. Aayain ka sa kalokohan, aayain ka sa ganito, sisiraan lahat. Dapat na yun yung mga gano'n. Amen po ba? Yan, sabi dito, yung masasamang tao, ito yung mga tao puro masasama ang lumalabas sa bibig niya.
paninira, pangwasak, sa pang-nag-iimbita, sa niyayain ka talaga nila, talagang, yung saan doon, aatakin ka pa nila, wawasakin ka pa nila, layuan yung mga gano'n. Amen po ba? Kasi kung yan ang sasamahan mo, magiging katulad ka rin nila. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Kami alam mo, kahit kaibigan ko yan, kung ganyan ka, ayun, alas kita. Tinanong ako ng mga kaibigan ko ng high school nito, bakit na hindi ko sinasamahan yung mga kaibigan ko ng college? Bakit sila yung mga sinasamahan ko? Sabi ko kasi, pag kayong kasama ko, mga pinag-usapan natin, mga goals sa life, mga gano'n. Pag sila kasama ko, yung mga college, puro kahalayan, puro kabastusan, puro walang hiyaan. Ano ba? Talagang hindi mawala ang murakan. Kaya sabi ko, dito ako sa inyo. Sabi ko, ipipilit mo na sila sa ko, hindi ayaw na lang kasama. Kasi, nung nag-serve po ako sa sinyo ko, mga kaibigan ko. Kaya sabi ko, kahit wala sila, okay lang. Amen. Kasi sinunod ng kaibigan natin. Amen. Amen? Amen po ba? Yung point ko doon na, hindi mo dapat samahan yung masusunod tao. Hindi dahil sa kinukundin mo sila. Kundi dahil sinasabi ng Lord, na huwag natin silang samahan. Amen? Pero hindi ibig sabihin sila sinasamahan, you're condemning them. It's just, ayaw din kasi nila magpabago. Amen po ba? Amen po ba? Si Kristo, sinamahan niya yung mga makasalanan. Pero yung mga makasalanan, sinamahan niya, nagpabago. Amen po ba? Di ba, ano pupunta sa kay Zacchaeus? Sabi ng mga Pariseo, bakit sinasamahan niyo yung mga makasalanan? Pero yung makasalanan na yun, gusto mag-repent, magbago. Pero ibang usapan, yung kasama mo lagi ay yung magbago at mag-repent. Amen po ba? Magkaiba yun. Saan ka makikita sa Bible na sumama si Lord sa mga Pariseo? Wala. Ang sinamahan lang ng mga sinner, yung mga sinner na tinanggap si Kristo at nagpabago sila. Amen po ba? Yun yung mga sinner na talagang in-accept siya. Hindi yung mga sinner na gusto nila manatiling sinner sila. Amen po ba? Yun ang yun saan yung hindi ko intindihan ng mundo. Nagminsan sinasabi nila yung mga kasama na hindi ka, grabe naman kayo, hindi ako sinasama. Bakit ka naman sasama? Nag-iinom ka nga lagi. Alam mo, nag-inom din ako. Sabi nga, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Hindi mo pwede sabihin na Kristyano ka na, kasama mo lagi ang believer. Kasi pag Kristyano ka na, saan sa gusto mo? Ang gusto mong kasama mo na ng pantaya. Amen. Amen po ba? Tsaka katulad ko, nung napuragin ako, ayaw ko na talaga kasama yung puro murakan, ayaw ko, gusto mo puro Kristyano na. Amen po ba? So sabi dito, Lucas chapter 6 verse 45, ang mabuting tao ay lalabas na mabuti mula sa kanyang puso, sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang puso puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso, ay siyang sinasabi ng labi. Yan. Kaya kung ano naman ang puso, yun yung lumalabas sa labi. Amen? Kaya hindi madadaya ang salita. Amen po ba? Kaya, napaka-importante na pag-Kristyano ka, samahan ng mga right company. Amen? Amen. Huwag mong paligiran yung mga sarili mo ng mga tao na lumalabas sa bibig, puro hindi si Lord. Amen? At ikaw mismo Kristyano, dapat ang lumalabas sa bibig mo puro si Lord. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Dapat nag-iilaw ka, pag sa trabaho, puro si Lord ka dapat. Amen? Hindi yung pag sa trabaho ka rin, pag sa school. Hindi. Ang totoong Kristyano, kahit saan ka ilagay, si Lord dapat ang sentro sa bibig mo. Amen po ba? Doon nagkakaroon ng impact eh. Amen po ba? Hindi ka dapat nagiging tikom. Amen? Kasi, pag nakita din lang si Lord ang laman ng bibig mo, talagang yung isang mga classmate, sabi ko sa kanya, kasi nakakapunta ka sa, meron pa rin talagang nagmumura, sabi ko talaga, mga bibig mo, talagang hindi makatiis. Sabi ko, nagmumura pa rin kayo, sabi ko sa kanila. So sabi ko na, Biyog, sorry, nagagano sila. Sabi ko, andyan si mama, magtahimik kayo. Sabi nila, nagsisiyan sila. Ito kasi, ibisanin ko ng kasala ko. Gagano sila. Pero yung maganda doon na, alam mo yung maganda doon, yung nakamarin mo sila. Napagsasabihan mo sila, nahihiyan sila. Yung iba kasi wala talagang hiyan yan eh. Buhay mo ito lang pakilang. Yun yung maganda. Nagsasisiyan mo sila. Tahimik tayo, dito tayo, pastor yung friend natin. Ganun sila. Pero yung mga masamang kasama, wala yung pakilang kayo, pastor ka.
Walang pakialam kay Kristyano ka. Hindi nila respect yun. Diba? Kasi bahala ka. Pero yun yung point na, sabi ko nga sabi ko, Lord, pumilos ko talaga dito sa mga kaibigan ko. Yun yung point, kaya gusto ko sila kasama kasi kahit gano'n, alam nila yung limitation nila. Yung iba kasi talaga nung wala, ikaw mag-a-adjust sa kanila. Kung gano'n, ayaw ko sila kasama. Ayaw. Mas mabuti pang kasama ko na lang mga taga-church kaysa sila. Ay, mabuti pa mag-isa ka na lang. Kasama ko si Lord. Amen po ba? Yun yung point. Kaya masabi ko sa kanila, kala ko talaga Friday lang sila dito. Hanggang linggo pala sila. Sabi ko, dami nga. Ay, kung linggo pala kayo, parang magsisita. Sabi na sa akin. Sabi ko sa kanila, mag-uwi na kayo mamaya, may live ako. Ayaw ko kayo makita. Sabi ko, mag-uwi na kayo mamaya, may live ako. Sabi ko, pero mag-uwi na talaga sila mamaya. Sabi ko, pagod na ako. Mag-uwi na kayo, mapagod na ako sa inyo. Oo. Pero yung point ko doon, wala na kasi talaga yung desire ko na samahan sila. Pinupush na lang ako ng Lord kanina na samahan mo sila, mag-iilaw ka sa kanila. Oo. Hindi ako talaga. Gusto ko kasama yung kasama nakaraan. Yung mga Christian. Pero yun nga, sabi ng Lord, kailangan mo mag-iilaw sa kanila. Pero yun yung point na dapat as a Christian, yung lang yung desire mo. Pero ibang usapan pag gusto mo kasama sila. Ibig sabihin, kailangan mo sanctify. Pag Kristyano ka na, yung talaga kasama yung mga kaibigan natin. Ang kasama mo gusto mga Kristyano. Amen mo ba? Yun talaga. Pero, kailangan mo silang samahan kasi kailangan magiging sa kanila. Amen po ba? Gano'n po yun. Sabi nga dito, kaya dapat mag-pray ka palagi. Awit 141 verse 9. Sa mga patibong ng masamang tao, ilayo mong lubos, ingatan mo ako. Amen? Kung napapaligid ka ng mga tao, wala siya nun. Kailangan mo lagi mag-pray ng protection at kailangan na hindi ka mahawak sa kanila. Amen po ba? Kasi kahit sa work ka lang, kahit sabihin sa school, mahawak ka pag hindi mo alam ito. Amen? Mahawak ka. Yung tipong hindi mo alam yung boundaries mo, hindi mo alam na nakikipagbiruan ka na pala na walang kabuluhan, hindi mo alam na napapamura ka na pala sa harapan nila, hindi mo alam na napapasabi ka ng mga bill na hindi dapat. Pag hindi ka equip, madadamay ka talaga. Amen? Kaya dapat as a Christian, alam mo kung saan ka lugar. Amen po ba? Alam mo. Amen? Kasi may mga ganun. Alam mo, this 2026 dapat alamin. Kasi kapag ikaw nag-lead ka ng mga tao, hindi pwedeng karunal ka. Hindi pwedeng nahawak ka pa sa pamilya mo. Hindi pwede. Dapat alam mo kung saan ka lugar. Amen? Hindi pwede na mabilis ka lang ng madala, maapektuhan. Hindi. Hindi pwede. Hindi pwede gano'n. Dapat alam mo yung lugar mo. Alam mo kung saan ka dapat. Amen po ba? Gano'n ang leader ng Lord. Amen? Hindi ka pwede magpapit. So yan po yung number 1. Right company is not bad company. Number 2, ano bang right company? Ang right company may good character sila. Kaya dito, huwag kayong paluloko, ang masamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Romans chapter 10 verse 2. Ito, huwag kayong makikiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos sa inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Pag sinabing good character, ang good character makikita lang ulit sa mga tao na kay Kristo. Amen? Alam nyo, hindi natin pwede sabihin good ang character ng isang tao kapag wala siyang Kristo. Amen? Kasi si Kristo lang po good character eh. So ang tao ni Kristo, yun ang may good character. Amen? Tandaan mo, kahit good ang character mo, kung hindi rin naman makalangit yung goal mo, hindi pa rin siya good. Amen mo ba? Meron akong, yung parang sinabi sa akin ng isang tao nakaraan, lahat ng gamit mo, kapag pinagamit mo sa Lord, doon lang nagkakaroon ng kwenta yan. Amen. Kapag doon pinagamit sa Lord yan, walang kwenta yan. Nakamiss ako sa sinabi na yun. Lahat ng gamit mo, kapag pinagamit mo sa Lord, doon lang nagkaroon ng kwenta yan. Kapag hindi mo pinapagamit sa Lord lahat ng gamit mo, walang kwenta yan. Ganun din po, kahit good yung character mo, kung hindi para sa Lord yan, useless yan. Amen mo ba? Kasi pwedeng good character mo pero sa trabaho. Good character mo pero sa pamilya. Pero ang tanong sa Lord ba, good ka? Amen po ba? Pinapagamit mo sa Lord yung good character. Amen? Kaya doon ako na-amiss sa sinabi niya na lahat ng gamit niya, talaga sinabi sa kanya ng Lord daw yun na
lahat ng gamit mo, kapag pinagamit mo sa akin, yan ang nagkakakwenta. Pag hindi mo pinapagamit sa akin, lahat ng gamit mo, walang kwenta yan. Kaya ikaw, lahat ng gamit mo, pinapagamit mo sa Lord. Yun. O puro ikaw. Yan. Ang motor mo, pinapagamit mo sa Lord. Di ba? Ang make-up mo, para sa Lord ba yan? O para magpaganda mo sa mga crush mo? Yan ang mali. Di ba? Ang cellphone mo, para sa Lord ba? Para pang selfie. Pang mukha-mukha. Ano ba? Ano, pang post sa Facebook ng versikulo o pang post ng emotional? Yan. Di ba? Yung mga pananamit mo, para sa Lord ba? Para sabihin sexy ka sa my date mo. Sinong gina-akit mo? Yun yung point eh. Para sa akin, lahat ng ginagawa natin worship. Amen? So sa lahat ng ginagawa mo dapat para sa Lord. Amen mo ba? Kaya ganun po yan. Good character, ibang tao hindi na nakikiyain sa takbo ng mundo ito. Yung mindset mo katulad na sa. Alam mo, kapag ang mindset mo, hindi ka nakikiyain sa mundo, totoo to ha, tingin ng tao, good character ka. Pero hindi nila alam, yun ang good sa harapan ng Panginoon. Amen? Totoo. Pag nagsaserve ka na sa Panginoon, tingin ng mga tao, nag-iba ng karakter mo. Yung parang latest post natin sa Facebook na nagbago ka na, hindi na ikaw yung dati. Sana yung dati, narap namin yung dati. Hindi mo na makikita yung dati. The oldest ganda niyo has come. Amen? Iba hanap yung dating ikaw, ano gusto mo makita yung dating ako? Diba? Hindi mo na makikita yun. At pag isang Kristyano ka na, kung talagang narago ka na, hindi na talaga dapat makita yun. Amen. Amen? Kung talagang patay ka na, hindi na talaga makikita dapat yung dating ikaw. Kung nakita ko yung dating ikaw, ibig sabihin hindi ka pa namatay, kailangan kang patayin. Ngayon. Di ba? Meron akong nabasa quotation, sabi niya doon, kapag hindi ka pa nagbago, ibig sabihin hindi pa ikaw totoong namatay. Kailangan namatay ka talaga ng tuluyan. Amen mo ba? Kasi ang patay-patay na talaga. Amen? Kaya, yan yun ha. Pag sinabing good character, ito yung mga tao hindi na naikiyayon sa takbo ng mundo ito. Amen? Bakit good character yung mga tao hindi naikiyayon sa takbo ng mundo ito? Kasi nga yung thinking mo supernatural na. Ang thinking mo, you don't live by what you see. Na, alam mo, mas masarap makasama yung taong nakabisi hindi nakikita isa sa nakakita. Walang, para sa akin, the best pa rin yung character ng taong naniniwala na hindi nakakita. Ang hirap makasama yung to see to believe. Maganda yung believe first before you see. Amen mo ba? The best character yun. Yung tipong wala ko nakikita pero positive ka, yun ang the best. Kaya, yun yung sinasabi na good character. Good character yung mga taong binigyan sa takbo ng mundo ito. For example, kahapon, may linggo sa Taiwan. May linggo na. Meron kasi isa sa TikTok kung may tinag-chat sa akin kagabi. Kami, Pastor, pakipray po kami. Lakas ng linggo dito sa Taiwan. Nanginginig daw siya. Tapos, sabi ko, may linggo na naman. Magaling year na. So, napaka-importante, sabi ko sa kanya, mag-pray ka lang sa Lord kasi talagang hindi maiwasan yun, comfort talaga. Diba? Pero alam niyo, mangyayari talaga yan. Kaya napaka-importante talaga tayo sa kasi maging mahigpit pa tayo. Alam mo kung ikaw nasa mundo ko, magpapanik ka talaga pag may mga ganun eh. Pero pag nasa Lord ka, kung ano mangyayari ba? Amen mo ba? Nandun yung mga tao, pero doon yung alam mo na sa samahan ka ng Lord kung ano mangyayari. Amen? Amen po ba? So yan, number 2, sabi dito, 2 Corinthians 7:1, mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ng mga bagay na ito, alisin natin ang ating sarili. Alisin natin sa ating sarili ang lahat ng nakapagparumi sa ating katawan at sa ating spirito. Sikapin natin mamuhay ng may ganap na kabanalan at pag-alang sa Diyos. So yung good character, ito yung mga taong namumuhay sa kabanalan at may pag-alang sa Diyos. Never ever samahan yung mga taong bastos sa harapan ng Panginoon. Amen? Amen. Especially pag talagang yung alam mo yung mga taong namumuhay hindi talaga sa kabanalan. Namumuhay sila sa kalayawan, sa kahalayan, namumuhay sa galit, at ang nasaklap dito yung binabastos talaga nilang Panginoon. Layuan nyo yan. Amen po ba? For example, may mga tao dito sa church na talagang nakaranan dito siya, tapos nabalitaan ko, pinalahit ko ng pagkilos ng Holy Spirit. Nag-encounter pa ito ng ha?
nung sa Capitol. Tapos nabalitaan ko, yung mga pangalaan sa Holy Spirit na nangyari. Alam mo, sabi ko, hindi ko pa ito namimit yung tao ito, pero pag ito namimit ko, masampulan talaga ito. Pati ako, may mga sinabi siya. Pero ang point ko doon na, sabi sa Bible kasi, layuan, pero wag din nagkamuhikan. Nakalagay sa Bible, sabi sa Bible, layuan mo sila, pero wag din naman sila ituloy paaway. Sa halip, para makita lang nila na mali sila. Yun yung sabi sa Bible. Kasi yung iba masyado, kinukundin kami ng church. Hindi! Nakalagay sa Bible, huwag mong samahan para ma-realize sila mali sila. Pero huwag din sila ituloy na mali. Ay huwag din sila ituloy na kaawa, sa halip paalalahanan mo sila. Sabi nga doon, layuan ninyo yung mga taong tamad, huwag pa kainin eh. Di ba? Nakalagay sa Bible yun. Di ba? Para makita nila na mali sila. Pero huwag din sila ituloy na kaaway. Diba? Pero yung pag doon, ang mga good character, ito yung mga taong ginagalang ng Diyos. Kapag ginagalang mo ang Diyos, sama kita. Kapag hindi mo ginagalang ang Diyos, hindi talaga ito sasamahan. Bahala ka, magaling ka sa akin, isipin mo i-content kita, pero hindi sasamahan. Bakit mo sasamahan ang taong bumabasta sa Diyos? Amen po ba? Hindi mo pa yung samahan ang taong bumabasta sa Diyos. Amen po ba? Amen. Especially kung ang Lord ang kinakalaban, kalaban din kita. Yun ang mindset ko eh. Kasi bakit Diyos na lang ang meron ka? Pati ba naman yung Diyos mo, papayagan mo yung taiti nila? Amen po ba? Alam mo, kapag Diyos na lang ang meron ka, lahat ng kalaban sa Diyos mo, kalaban mo rin. Amen po ba? Yun yung point eh. May mga tao kasi ngayon na talaga ba mas nangibabaw si Lord sa'yo o yung tao? Kasi ako nasa point lang na life ko na kahit kadugo kita, pag si Lord kalaban mo, sorry. Walang dugo-dugo. Amen po ba? Yung iba, ay, dugo-dugo, sige, compromise mo lang daw. Alam mo, nagsiselos din ang Lord. Amen po ba? That's the reason bakit hindi din makakilos ang Lord sa buhay mo at sa pamilya mo. Amen? Napaka-importante yan ha. Ang mga good character na tao, ito yung may mga taong may kabanalan at may paggalang sa Diyos. Amen? Amen po ba? Ano pa? Ito yung may fruit of the Spirit. Galatians 5:22-23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kahinahunan, katapatan. Na kapag paparami sa atin, ano to? Kaya ng pag-ibig sa sarili, walang batas laban sa mga ganito. Yan. So yan po yan din po yung good character, may fruit of the Spirit. Now, kapag hindi puspos, parang fruit of the Spirit. Amen po ba? Kaya samahan mo yung mga puspos. Amen? Amen? Pero naman kasi sabi, Pastor, paano kung walang puspos? Eh, di simulan mo sa'yo. Kasi, kunwari, start ako sa naman, wala ko lang kasama mga puspos. Pero ngayon, marami na kayong puspos. Amen? Yung iba, Pastor, paano kung walang puspos? Eh, di mo pa puspos ka para may hanapin ka mga puspos. Amen? Yung iba kasi, wala ko makita ang puspos. Ano ka? Hindi ka magpagamit para puspos yung iba. Ang tanong, puspos ka na talaga. Kasi kung puspos ka, may puspos din dapat na iba. Amen mo ba? Kasi paano kung naubos nila puspos, hindi naubos ka rin. Hindi Kaya ako nga pinuspos para maghanap ka rin ng mga puspos eh. Hindi kung naghanap ka ng mga taong gapos, na puspos sila, marami na kayong puspos. Amen po ba? Ang hirap kasi, may mga tao sa hinahanap nila, yung mga taong napuspos dahil sa buhay ng iba. Yun gusto nilang samahan. Bakit hindi ka magpagamit para may mapuspos na iba? Para yung mga kasama ka ng puspos? Amen po ba? At dapat, pag nag-fellowship kayo, sino dapat ang sentro? Amen? Hindi po, alam mo, iba ang fellowship na puspusan. Sa fellowship na kwentuhan ng puspusan. Amen po ba? Alam mo, kahit lahat yung pag-fellowship, dapat may puspusan kayo. Puspusan. Amen? Kasi pag walang, alam mo, meron na ako naging dati, pag hindi sila tumilos sa fellowship niyo, hindi sila nasentro niya. Amen po ba? Kaya importante yung kapatid, dapat puspos ang mga kasama. Now, kung hindi sila puspos, ikaw ang magpagapit para mapuspos sila. Amen po ba? That's number 2. That's good right company. Number 2. Right company is the one who has Jesus in their life. Siyempre yan po, ang mga right company may Jesus sa buhay nila. 1 John chapter 4 verse 15.
Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos naman ay nananatili sa Kanya. Yan. Kapag ang mga tao po, they are declared na si Kristo ang Panginoon nila, yan po ay mga Jesus sa buhay nila. Amen? May mga tao sinasabi talaga din hindi si Kristo ay Diyos. So alam na, lalo na yung mga dinaniwala sa Diyos. Walang dugok-dugok dito. Amen po ba? Kung namumuhat ka sa dugo, huwag ka mag-spiritual. Amen po ba? Hindi ka dugo ko talaga siya kasi siya magligtas sa rapture. Amen? Ipaglaban mo ang Diyos mo. Amen po ba? Amen po ba? Pilipos 2:5, naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo. Di ba tinanong si Kristo, sino ang totoong ina at kapatid mo? Ano sabi ng Lord? Ang totoong ina at mga kapatid ko ay ang mga taong naglilingkod sa ako sa langit. Amen. Yun! Amen? Amen. Tinanong din siya eh. Nandiyan ang nanay mo, dyan. Sa kanya, ang totoong ina at mga kapatid ko yung mga taong naglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Ganon. At dapat, ganon din yung mindset mo. Amen po ba? Yung iba, nanibabang talaga yung ano na, hindi pa mo kasi ka, alam mo, hindi pwede. Amen po ba? Amen po ba? Kailangan mindset natin like Christ. Romans 10:9, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso ang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So yung mga tao, they are claiming na talagang si Kristo ang Diyos nila sa puso, talagang ibig sabihin nun, sila yung mga dapat samahan. Kasi may mga tao talagang hindi nila sinasabi si Kristo. Naiiyak sila na ipagkalat si Kristo. Hindi po yan ang right company. Amen? 1 John 5:12, kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, meron siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya anak ng Diyos, wala siyang buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, kapag walang Diyos, walang Kristo ang isang tao, ibig sabihin, wala sa kanya buhay na walang hanggan. Alam niyo, kasama may Kristo. Kasi, hindi mo lang sila kasama dito. Kasama mo rin sila after dito. Yun yung maganda pag sa Lord. Yung mga kaibigan mo habang nasa-serve ka, hindi lang sila temporary. Hanggang huli sa langit, kasama mo sila. Kapalad niyo yung pilgrims. Yung pilgrims yung magkakaibigan sila, pag doon nakasama sila. So, yun po yung masarap. Kaya, samahan niyo yung mga taong may Lord. Amen po ba? Amen. Pero, yung mga walang Lord, syempre, mag-iilaw kayo sa kanila. Ang goal natin, dapat masama natin sila. Amen po ba? Amen po ba? Sabi na dito, Kawikaan 17:17, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng pagdipitay, kapatid na tumutulong. Yan. So yan, ito totoong kaibigan. At ang totoong kaibigan nagmamahal, ito yung kaibigan na dadalhin ka kay Kristo. Hindi ilalayo. Amen? At kung talagang gusto kong tulungan ng kaibigan mo, ay papakilala sa'yo si Lord dapat. Amen? Alam mo, kung gusto mo makatulong, si Lord talaga ipakilala mo. Kasi pag si Lord nakilala niya, tutulungan siya sa lahat. Amen po ba? Kaya, yan ang topic natin. This 2026, importante na right company ang samahan mo. Amen? Or bumuko ka ng right company. Amen. Amen po ba? Amen. Yun, talagang, kung wala kung ikaw lang isa, bumuko ka. Amen po ba? Sayang naman yung apoy ng Lord sa'yo, kulang na apoy yan. Amen? Sayang naman yung puspos kung ikaw lang. Amen? So, kaya naman yan. Walang bata, walang matanda, basta pinapoy ka ng Lord, kaya niya ng Lord. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Kasi alam mo bakit? Yun din kasi yung mapapalakas sa'yo. Iron sharpens iron. Amen? Kung wala akong makita, talagang simulan mo sa'yo. Kahit isa lang yan, dagdag hanggang magdami pa po. Amen po ba? Amen po ba? Special this 2026, maraming gagawin ng Lord, naniniwala po ako. At maraming encounter natin na paraan, naniniwala ako sa mas marami pa yan. Amen. Kasi may promise mo ang Lord. Amen? Tumayo po tayo lahat. Praise God. Taas po natin kamay. Sige po, taas po natin. I give you a minute to pray. Pagpalayo mo sa Lord. And first, ito kapatid. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon,
Gamitin mo ko para bumuo ng tamang kamay. Use me as a vessel, Lord, to win souls. Maging ginawa ko sa mga kaibigan ko, pamilya ko, mga tao sa paligid ko. At kung ako man, Panginoon, ay nakasama, nakiayon sa mga tao sa paligid ko, patawarin mo ako. This 2026, kapatid, it's time. It's time na kung ano man yung nag-hurt sa buhay mo na apoy, kumalat. Taas mo kami mo, kapatid, manampanatayan ka. Huwag kang papayag na matapos yung taong ito na wala kang bibitahan sa Lord. At huwag kang papayag na sa darating na 2026, kailan ka pa rin. Ngayon pa lang, this last Sunday, 2025, isurrender mo na ang buhay mo. At sa 2026, magsabi ka na, Lord, magpupunit ako. Huwag kang matakot na magsabi dahil words are powerful at tunay na sasamahan ka ng Panginoon sa pagbigkas mo ng salita mo may pananampalataya. At maniwala ka na this 2026, God will going to do great and marvelous things upon your life. Blessings will going to come. Breakthrough will going to come. Growth will going to come. Increase of anointing will going to come. Miracles, signs and wonders, sasamahan ka sa lahat ng gagawin mo sa ministry. Salvation will going to come. In your family, in your friends, in your workmates, maniwala ka. Maniwala ka, kapatid, na this 2026, Nara will never be the same again. Ora masyika na mga. Hindi naghahanap ang Lord ng maraming tao. Ang hinahanap ng Lord, taong totoo. Taong katulad ni Caleb, taong katulad ni Gideon, katulad ni Noah, katulad ni Jonas. One people can change the world. Kaya kapatid, i-desire mo na, Lord, isama doon. Isama doon. Kaya kapatid, taas mo kamay mo, nagdamay yung buhay mo, at sa oras na ito, patuloy natin sambahin ng Panginoon, patuloy natin sa itaas, dahil siya lang ang karapat na itaas. Hallelujah. Let's worship Him. Yes, Jesus. Habang sinasamba mo ang Panginoon, ibitahan mo siya kumilo sa buhay. Yes, Jesus. Oh, siya. Sa
Ngayon ako ang Diyos na kasama ninyo sa mga oras na ito. Ako ang Diyos ni Isaac. Ako ang Diyos ni Abraham. At ako rin ang Diyos na tumawag sa inyo. Alam mo, ang inyong mga puso. Alam mo rin kung bakit ka narito. Alam mo, mahal kita. Alam mo, nakikita ko, lumalayo ka, ngunit alam mo, nais ko ipaalala sa'yo kung ano ang ginawa mo para maligtas ka. Alam mo, hindi pa ba sapat ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo para makita mo ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Alam ko, gusto mo malaman kung bakit ka lumalayo. Alam ko, kasalanan ang nagiging dahilan kung bakit nalalayo ang puso mo sa akin. Ngunit ganon naman, hindi ako kailanman magbabago sa buhay ng bawat isang narito. Alam mo, maging tapat ka man o hindi, ako'y mananatili tapat sa iyo. Alam mo, mahal kita. Ang nais ko'y hanapin mo ng tunay ako sa iyong buhay. Dahil alam mo, ika'y malalayo kapag ako'y isinuko mo. Thank you, Jesus. Most Heavenly Father, in the name of Jesus, thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for everything. Father in heaven, continue, Lord, na kalooban mo mag sa buhay namin. Lord, thank you. Salamat sa lahat na ginawa mo this 2025 sa aming mga buhay. Growth, failures, many things happen so God. This 2025, still, you are the same God who is faithful in your lives. Tunay, Panginoon, na marami ka pang gagawin at naniniwala ako na marami ka pang gagawin habang nasa panamahan mo. Sa bawat isang narito at sa templo mo, Panginoon. I also pray, Lord, na this 2025, every learnings, every corrections, review, every trainings, ito'y patuloy, Panginoon, na gamitin para sa darating na 2026. This 2026, Lord, we declare na patuloy, Panginoon, ang kalooban mo na victory upon victory, breakthrough upon breakthrough.
patuloy na ipapahiya mo si Satanas, Panginoon, at patuloy na papatunayan mo kung sino ang totoong mga tinawag at pinili mo. In the name of Jesus. Lord, no work of the enemies will going to prosper. In Jesus' name. All of us, continue, Lord, to correct us, rebuke us, mold us, for us, O God, to follow your will. And I pray, continue to use us to be the light and salt of the earth. Give us boldness, O God, to preach the good news. Continue to shape our character, Lord, to disciple more people for the kingdom of God. I declare, bawat isa magkaroon ng kaisipan katulad sa iyo, Panginoong Jesus. And I rebuke every carnal spirit sa buhay ng bawat isa. In the name of Jesus. Patuloy, Panginoon, kami maging spiritual. At naniniwala ako, this 2026, Lord, I expected people going to come to your church at gagamitin mo ito, Panginoon, for the glory of your name. And you will continue to use every one of us here right now to expand the kingdom of God. Marami pang makakabot, hindi lang ito sa Lara, sa buong Palawan, kundi outside Palawan, in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Lord, it is written, whatever we ask in your name, it will be given. And Lord, it is also written na ang sino mang naniniwala sa iyo ay hindi mapapahiya. Panginoon, salamat po sa lahat. Patuloy, Panginoon, na kami ay nagtitiwala sa iyo mga gagawin. And Lord, I also pray na as we give our thanks and offerings sa mga oras na ito, continue to use this for the glory of your name. Bless every hands. We give this, O God, because you deserve it. Lahat ng meron kami galing sa iyo. And Lord, I pray na continue to use this fund, this money, O God, hindi lang para dito sa church na River of Life, kundi to bless also other people, to bless other churches, Panginoon, to bless ang mga nais mo i-bless, Panginoon. Salamat po, Lord. We give you the glory and the praise. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, let's give our